Okay, so magandang araw mga grade 9. So, dito tayo sa week 8, learning task number 2. Ano? So, ang sabi dito ay sketch natin yung graph. So, ipa-plot natin ito. Ano? So, 4. Medyo mahaba-haba itong gawain. Pero, ito yung paborito namin nung kami nag-aaral. Dahil complete solution ito, complete label, 10 points agad. Ano? Kaya ito pinagtsatsagaan namin. So, sasabihin natin dito yung direction ng parabola, kung yung bagay open upward or downward, yung kanyang vertex, axis of symmetry, and then syempre yung x and y intercept. Ano? So, kukumplituhin na natin para complete. So, kailangan i-sketch natin yung graph. Ibig sabihin, kailangan talaga natin ng graphing paper. Ano? Okay. So, ito na yan. Ihanda na yan, sir. So, paano mag-sketch ng graph ng isang quadratic function? Okay. Number 1, kailangan natin kuhain yung kanyang vertex. Ano? So, paano natin masosolve yung ating vertex? Kung gagamit mo muna, sir, ng ballpen para mas malinaw at makita nyo. So, ang vertex na sinasabi natin, di ba, ang vertex, so let me say V. Ano? Yan yung H and K. And then yung H and K, so nung nakaraang week, binigay ko sa inyo ang formula. Ano? So, kaya solve natin. H is equal to negative B over 2 times A. Okay? And then yung K naman, K is equal to 4 times A times C minus B squared all over 4 times A. Okay. So, ibig sabihin, i-identify muna natin kung ano ang value ng A dito. So, A is equal to 1, B is equal to 8, and C is equal to positive 4. And then, substitute natin. So, H is equal to negative, kasama sa formula, yung B natin, which is 8, all over 2 times A. Ang value ng A natin is 1. Okay? And then, H is equal to, so, negative 8. 2 times 1 is 2. Okay? And then, H is equal to negative 8 divided by 2 is negative 4. Okay, nakuha natin yung value ng H. K naman. K is equal to 4 times the value of A. So, na yun, 1. Times the value of C. So, na yun, 4. Minus B squared. So, yan ay 8 quantity squared. Ano? So, na yun yung B. Okay? All over 4 times the value of A, which is 1. Okay, na-substitute na, kaya i-operate na natin, ano. So, 4 times 1 is 4 times 4 is 16. Minus 8 squared is 64. Tama ba? All over 4 times 1 is 4. So, K is equal to, so ilang kaya yan? So, 16 minus 64 is, okay, kasi mas malaki yun. Negative yan. Negative 48. So, ang sagot natin ay negative 48 and then di-divide pa natin ng 4. So, K is equal to negative 12. Okay. So, nakuha na natin yung value ng H and K. So, ilagay na natin dito. So, therefore, vertex yung B. So, ngayon, sa formula, unahin yung H. Yan yung abscissa, negative 4. And then, ang K is negative 12. Okay, so anong quadrant kaya matatagpuan ang vertex? Ito ay nasa quadrant 3. Ano? Negative and negative pareha. So, quadrant 3 yan. Ano? Okay, so pagkatapos makuha ang vertex, so nakuha natin ang vertex, hanapin naman natin ngayon ang domain and range. Ano? Pagsaset ng domain and range. So, paano ba natin dito para may space pa tayo sa graph. Kaya dito ang graph. Okay. Tingnan natin. So, domain and then range.
So, tatandaan nyo ang domain ay yung sa X and then yung range ay yung sa Y. Okay? And then, okay, freehand, ano? So, sa pagsaset ng domain at saka ng range, so gawin yung 5. Ano? Bakit 5? Para makita natin talaga yung parabola. Ano? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? And then, syempre, nakuha na natin yung vertex. So, tatandaan nyo lagi ang vertex ay nasa gitna. So, lagyan natin sa gitna. So, negative 4 at saka negative 12. Gitna, ibig sabihin pangatlo. 1, 2, 3. Negative 4 and then negative 12. Okay? And then, buhat doon, domain, pag tayo ay papunta ng kanan, ibig sabihin madadagdagan yung number. Ano, lalaki. So, negative 4, so palaki siya. So, siya ay magiging negative 3. And then, ito ay negative 2. So, dito naman, paliit naman. So, lumaki ang utang, kaya paliit, negative 5, negative 6. Okay? Ay, ganun lang pala yun. Yes, ganun lang yun. Basta hanapin nyo lang yung gitna, yung vertex, madali nyo nang iseset ang kanyang domain. Ano? Ay, sir, paano naman yung sa range? So, yung sa range naman, so, isosolve natin yan. Okay. Paano natin isosolve yan? So, naandito yan yung given equation. Ano? So, y is equal to x squared plus 8x plus 4. Okay? So, papalitan natin ang value nung x, ito mga ito, yung x, para makuha natin yung y. Okay, so simulan natin. So, if x is equal to negative 6, una ito negative 6, tingnan ha. So, ito ang gagamitin natin, yung given na function. So, y is equal to, so negative 6, pinalitan ko yung x, quantity squared, plus 8 times w of x, negative 6, plus 4. Okay? So, y is equal to negative 6 squared is positive 36. 8 times negative 6 is negative 48. Tama? Tama ba? Okay, so tama. Negative 48. And then, plus 4. Okay? So, nakita na. So, y is equal to, so tingnan natin. Pagsamahin natin yung dalawang positive, so 36 plus 4 is 40. Tama? And then minus 48. Okay, nakita. 40 minus 48, mas malaki yung pangbawas. Ibig sabihin niya ay negative, ano? So, negative 8. So, nakuha na natin ang value ng y if x is equal to negative. If x is equal to negative 6, the value of y is equal to negative 8. So, saan natin siya ilalagay? So, dito natin siya ilalagay. Okay, kuha na. Okay, next. Ito naman. If x is equal to negative 5. Tingnan uli. So, lagyan natin ng harang para makita nyo ito. So, y is equal to negative 5. So, na ito yun ha. Quantity squared plus 8 times value of x, negative 5 plus 4. Okay? Hindi na naman nakikita sa camera natin. Okay, malikot. Okay. So, na yun na. And then, y is equal to negative 5 squared is positive 25. And 8 times negative 5 is negative 40. And then, plus 4. Then, y is equal to, pagsamahin uli natin yung positive. So, 25 plus 4 is positive 29 minus 40. So, y is equal to, again, mas malaki yung pangbawas. So, yun ay negative. Okay, 11. So, saan natin ilalagay? Dito natin ilalagay negative 11. Okay. So, matagal ang process, pero worth it naman ito. Ano? Okay, next. So, dito natin ilagay. If x is equal to negative 3. So, if x is equal to negative 3, so y is equal to negative 3 quantity squared. So, na yun. And then, plus 8 times negative 3, yung value ng x, negative 3 plus 4. Okay?
Then y is equal to negative 3 squared is 9. And 8 times negative 3 is negative 24 plus 4, yung kanyang constant. Then, y is equal to, pagsamahin uli natin ito, ano? 9 plus 4 is positive 13 minus 24. So, y is equal to 13 minus 24. So, again, mas malaki ang ating pambawas. Kaya ay negative. Okay, negative 11. So, saan natin ilalagay? So, dun ulit, negative 11. Okay, lastly, if x is equal to negative 2. No? Parang ulit. So, y is equal to, so ngayon, x squared, so negative 2 quantity squared plus 8 times yung negative 2 natin na value ng x plus 4. So, y is equal to negative 2 squared is 4 minus 8 times negative 2 is 16 plus 4. Okay? Then, y is equal to, pagsamahin uli yung dalawang positive, 4 plus 4 is 8 minus 16. So, y is equal to 8 minus 16 is negative 8. Okay? So, ilagay uli natin doon, negative 8. Okay. So, tingnan, take a look. Oh? So, isunod yan ni sir lahat para makita nyo na talagang isinosolve yung value para sa y. So, pero kung titingnan nyo ito, yung value doon sa tigkabila, so yan ay parehas. Ano? Negative 8, negative 8, negative 11, negative 11. So, makikita nyo talaga siya ay isang parabola. Kasi yan ay balance pag-graph natin mamaya. Ano? Kaya yan ay magkaparehas yung sa range niya. Okay? Okay. So, anong kasunod na nito? So, ang kasunod nito ay, syempre, tinatanong sa atin yung values ng x-intercept and y-intercept. Ano? Yung point. Okay. So, gagamitin pa rin natin ang ating, tawag dito, yung equation. So, dito na natin ilagay sa bandang baba. Ano? Kita pa ba sa camera? So, kopyahin natin equation. Y is equal to x squared plus 8x plus 4. Okay. Unahin natin yung x-intercept. Okay. Pag sinabi natin x-intercept, so yun yung point na dinaanan ng parabola along x-axis. Okay. Paano yan? So, ilelet natin let y be equal to 0. Ano? So, para makuha natin yung ating x-intercept. Okay? So, kung y is equal to 0, so ibig sabihin, 0 is equal to x squared plus 8x plus 4. So, ibig sabihin, ay hindi na siya function. So, meron na tayong quadratic equation. So, ang gamitin natin dito ay quadratic formula, ano, para sure ball tayo, ano. Para kasing, ano irrational siya, ano. Okay. So, x is equal to negative b plus or minus the square root of b squared minus 4 times a times c all over 2 times a. Bahay, talagang mahaba pala. Wala pa yung graph, ha? Okay, so x is equal to negative. Ano yung b natin? Okay, identify natin. A, so na-identify na natin sa taas. Ano, ulitin lang natin. A is equal to 1, b is equal to 8, and c is equal to 4. Okay? So, b is 8 plus or minus the square root of 8 quantity squared minus 4 times the value of a which is 1 times the value of c which is 4. Okay? All over 2 times value of a 1. Okay? Then x is equal to, ang haba, ano? So, negative 8, copy, plus or minus the square root of 8 squared is 64. So, 4 times 1, negative 4, times 4, negative 16. All over 2 times 1 is 2. Okay? Then, x
is equal to negative 8 plus or minus the square root of, ano ba ang nakuha natin dito kanina? Positive ito, ano? Kasi mas malaki ang 64. 48 all over 2. Okay, so dito ang kasunod na ano natin, ano? So, x is equal to negative 8 plus or minus, ano ang square root ng 48? So, ang square root ng 48 ay, ito may calculator sa sir. So, square root of 48 is 6.93. So, rounded natin, ano? 6.93. And then, huwag kakalimutan yung over 2. So, kukuha natin ang value nito maski naka-decimal point kasi kailangan natin yung ordered pair niya, ano? Okay. Next. So, x sub 1, lagyan natin sub 1 kasi paghihiwalay na natin, is equal to negative 8 plus 6.93 over 2. Okay. And then, yung x sub 2 natin, negative 8 minus yung negative naman, 6.93 over 2. So, x sub 1 is equal to negative 8 plus 6.93 over, ano ito? Na, kung i-ano natin, so, siya ay negative, ano? So, negative 8 plus 6.93 is equivalent to, calculator natin, negative 1.07. Negative 1.07. Okay? Then, divide pa natin ng 2. So, x sub 1 is equal to, so divide natin ng 2. Calculator is negative 0.535. Ano? Negative 0.535. So, negative siya. So, yung value lang ng x. So, dito naman, x sub 2 is equal to, so, negative, dagdagan ng negative. So, negative 14.93. Then, divide it by 2. So, x sub 2 is equal to, ano yan, negative 7. Calculator natin, 465. 465. So, divide natin ito. Okay, so na yung values lang. Pero ano yung sinasabing x-intercept? So, yan dapat ay nakalagay sa ordered pair. Ano? So, ibig sabihin ng x-intercept natin dito ay, so, saan natin, kasi dito sa y-intercept, ano? So, x-intercept natin ay dalawa. So, negative 0.535. So, yun yung abscissa, and then 0 ang y. Okay? So, yan yung ordered pair natin. And then, dito naman, so makikita natin yan mamaya sa graph. Dito naman ay negative 7.465. And then, ang y natin, ang ordinate ay 0. Okay, so dalawa yung nakuha nating x-intercept. So, dapat makita natin mamaya sa pagguhit ng parabola na dalawa yung tatama along x-axis. Ano? Okay. Next. So, sinibito na sa space na ito para sa y-intercept. Okay, so y-intercept. So, ang ilalit naman natin, let x be equal to 0. Kasi kailangan natin ay y, di ba? So, again, kung ilalit natin yung x na 0, buhat dun sa equation natin, sa function natin, y is equal to x squared plus 8x plus 4. So, palitan lang natin yung x ng 0. Y is equal to 0 squared plus 8 times 0 plus 4. So, y is equal to, so 0 na. Ito, 0 na din. Ang natira sa atin ay, okay, 4. So, siya ba yung y-intercept? So, hindi pa. Ilalagay din natin siya sa ordered pair. So, again, mauna yung abscissa, yung value ng x. So, 0. And then, ito ay 4. Okay? So, again, y-intercept. So, isa lang.
ito yung points, 0.4, and then yung x-intercept, dalawa. So, negative 0.535, so mahigit kalahati ito, ano? And then ito ay 0, and then negative 7.465. So, 7.5 almost. So, okay. So, sir, ano na po ang gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan ay mag-graph na tayo. Ano? And then, sa pag-graph, para medyo matipid tayo sa spacing, so, pupuntahan nyo yung ating domain at saka range. Ano? So, tingnan nyo yung pinakamataas at saka pinakamababa sa range. So, along vertical na linya, ano? So, ang pinakamataas lang dyan ay, so, lahat tayo pababa, ano? So, negative 8. And then, pinakamababa, negative 12. So, puro negative, ano? And then, ito, negative 2. And then, negative 6. Okay, so, paano natin gagraph yan? So, ito ang nakuha nating ruler. So, igagraph na natin, ano? So, again, negative, ano? So, buksan natin. Kailangan ito ang isang sa likod. Pwede ba sa likod? Okay, so sa likod na lang. Dito. Yan. Oh. Diba? Mas madali. Okay. So, iguguhit yan ni sir. So, vertical. Ano? So, parang hindi siya makukuha sa ano. So, negative lahat. And then, negative ang x. So, banda tayo rito, ano? So, para makuha natin. Okay. Banda tayo rito. So, bakit banda rito? Kasi negative. Kailangan natin tong side na ito. So, dito natin ilalagay ang ating y-axis. Para makita yung maigi. Ano? Okay. So, complete. So, y-axis. And then, so, ang y natin ay negative. Ano yan? Negative 8. So, malayo, ano? So, kung halimbawa yun yung negative 8 natin to, so, malayo sa x, ano? So, ibig sabihin, pag ganito ang x natin. Okay? Talagang third quadrant. Purong third quadrant siya, ano? So, ito mahirap bagay. Dali-dali ang paggawa nito. So, unawain natin. Ano? Kasi ito ay panahon ng pandemya. Kaya lang hindi kaya natin isolve yan. Okay. So, let me say this is 1. Ano? Negative 1. Kasi hindi ko nakukuha yung positive sa taas. Ano? So, ito ay 0. Intersection nila ay point of origin 0, 0. Ano? So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. O, pwede mo pala dun. Ha? So, negative 8. At teka, hanggang ano pala ito Negative 12, ano? Negative 9, negative 10, negative 11, negative 12. Okay, so tapos na tayo ng range, ano? Ibig sabihin na pwede natin lagyan ng arrowhead. And then sa domain naman, so sa domain naman, x ay hanggang negative 6, ano? So kung ano yung spacing dito na ginamit natin, so by 1 lang ang ginamit ni sir. So by 1 din ito. So negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Lagay natin sa taas ang label, negative 1, 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6. Okay. So, i-plot na natin ngayon yung points. Ano? So, ang vertex daw niya ay itong nasa gitna, negative 4, ang domain, so negative 4, and then negative 12. So, yun, layo, ano? So, nandito. So, na ito. Negative 4, negative 12. So, ito ang ating vertex, ano? Sulat na natin, vertex, negative 4,
negative 12. Okay, so yun yung ordered pair. Next, so ito naman, nasa una, negative 6, negative 8, negative 6, negative 8. So yun, negative 6, negative 8. Okay, negative 6, negative 8 ang ordered pair. Next, negative 5, negative 11, negative 5, negative 11. Ayun. So, negative 5, negative 11. Okay? And then, negative 4, negative 12. Negative 4. Ito na yun. Vertex. Dito na tayo. Kasunod, negative 3, negative 11. Negative 3, negative 11. Yun, oh. Katapat lang, ano? So, negative 3, negative 11. And then, next, negative 2, negative 8. Katapat din lang dun. Oh. Negative 2, negative 8. Okay. And then, iguhit natin. Ano? So, na ito yung ating parabola. So, iguguhit natin siya ng lapis. So, ikuha na natin, ano? Ibig sabihin, makikita nyo na ngayon kung anong itsura ng parabola talaga. Okay, and then, so siya ay pa-arrowhead. Tingnan natin yung sinasabi natin na x-intercept na dadaan. Dalawa daw eh, ano? Dalawa, okay. So, tingnan natin yung ating x-intercept. Okay. So, sa x-intercept natin, so nasa na? Ayun, ito yung dalawa, ano? So, dadaan siya dito. So, 0, 0. And then, sa y-intercept na 4, 0. Positive 4. Sa mataas na yun. Ano? So, negative, ano ito? Negative, almost kalahati ng 1. So, dito, negative. So, tingnan ito ha. Ito. Ibig sabihin, ito didiretso dito. Okay? Gets nyo? Okay. And then, ito naman ay 7, negative 7. So, kung ilalagay natin negative 6, negative 7, and then almost kalahati, negative 7, negative 8, kalahati. So, nandito, ano? So, naandun siya. Okay. So, siya ay pataas. Sir, nasaan yung 0, positive 4? Kung idudugsong ko ito, dapat pala dinugsong ko, nalimutan ko, ano? So, 1, 2, 3, 4. So, naandun siya, oh. 0, 4. So, doon sa ano naman, i-sketch lang ang graph. Ito lang ipapakita, ano? And then, ito, so, solution. So, pinakita na rin ni sir dito. Okay. So, dyan ang daan yan. Okay? And then, pataas na siya. So, ibig sabihin, makikita nyo na dumaan talaga sa x-axis. Ano? Sa x-axis yung ating parabola. Okay. Nasaan naman dyan yung tinatawag natin na axis of symmetry. So, axis of symmetry is a line that divides the parabola into two equal parts. So, ito yun. Yung pinakang gitna, ano? So, lagyan natin. Ito yung linya na yun. So, kung gagawin natin broken line. And then, ano yung equation ng axis of symmetry? So, walang iba kundi ito. Lagyan lang natin. X is equal to negative 4. So, yan yung axis of symmetry. And then, ang opening natin, so ito ay opens upward. Okay. So, parang napakuha ng ating pag-graph Dapat pala binaitos natin, ano, para mas kita and then ibinaba. Okay. So, kung kayo mag-graph nito, so, kita nyo na. So, hindi ko na-expect na ganito yung magiging itsura. No? So, ilagay nyo na rito sa bandang gitna. Ano, pag kayo mag-graph. And then, kuhain nyo yung positive 4 ng y. And then, dito, para nakakuha siya, no? Okay. So, bye-bye.